Ano-ano nga ba ang mga additional income na pwede mo idagdag sa iyong mga rental property or sa mga apartment para mas tumaas pa yung income na meron ka na nare-receive mo ngayon? Ang madi-discuss lang natin today guys ay mga applicable lang dito sa Pilipinas kasi nakapunta na ako sa ibang bansa, nakita ko yung mga rental property doon na may additional income, hindi naman applicable dito. Huwag niyo po palang kakalimutan na mag-subscribe, mag-like dito sa YouTube channel natin o sa Facebook at i-share nyo na rin sa mga kaibigan yung gustong makapanood ng mga videos katulad nito. Number 1 sa lahat, no, yung internet services. No, popular dito sa Pilipinas yan. Maraming rental property owner nagpo-provide ng ganito. Po-provide sila ng router, tapos naka-built-in na yun. So, once na may pumasok na bagong tenant doon sa isang kunya, let's say Unit 1, tatanungin nyo ni landlord kung gusto nyo magpakabit na internet, no, for as low as 800 a month or 1,000 per month. Depende sa promo na meron sila. So, once pumayag si tenant, kakabitan ngayon to ni landlord ng internet para dagdag income sa kanya, no. Tapos, meron pa mga ano yan. Minsan may mga advance payment pa yan. So yan po yung mga madalas na nangyayari sa internet services na pinoprovide sa mga apartment. So it's up to the tenant pa rin kung gusto niya nang magpakabit ng sarili niyang internet, no, or ayaw niya. May mga tenant kasi na gusto nila hindi naman maarte sa internet, gusto nila kahit anong internet, okay lang. So yun yung mga nakukuha, no, ng mga landlord na ganito na nagpo-provide ng internet services. Ang downfall lang nito, ang di ko lang gusto dito is syempre, no, kapag naka-provide ka ng internet sa kanila at pumalpak yung internet, no, kunyari madaling araw, no, tatawagan kayo niyan at problema kayo, nakaka-stress din. So ang isa sa mga solusyon na nangyayari dyan is nagpo-provide sila ng double internet or double internet provider. May isang Globe, may isang PLDT. At yung iba naman talagang patigasan pag nasira taga internet mag-aantay talaga yung tenant. Number 2 is laundry or cleaning services. Nagpo-provide dyan kadalasan ng mga laundry or cleaning services. So it's up to you pa rin. May mga rental property owner kahit nasa 10 to 15 units lang sila, nagpo-provide na sila ng ganito. Minsan pa nga, may nakilala akong ganyan, nagpo-provide sila ng ganyan sa baba ng kanilang apartment. Instead na gamitin as bahay, ginagawa nila itong laundry area. Kasi may mga tenant po kasi na busy po talaga sa buhay. Ayaw talaga nila naglalaba or wala silang washing machine na binili, so nagpapalaba lang sila. May mga ganyan po kasi. Hindi naman lahat So ibang landlord nakakita ng opportunity na maglagay ng laundry sa baba or doon mismo sa loob ng apartment para dagdag serbisyo. So pwede mo rin dagdagan yan ng cleaning kung gusto mo. So sa cleaning services, parang hotel type na nabibigyan kayo ng access o makakapasok kayo sa property, tapos lilinisin yung isang property habang wala si tenant o kaya naman habang nandun siya, lalabas ng si tenant, tapos lilinisin yun ng mga agent, no, ng mga tagapaglinis ng landlord or ng mga hiner niya. Ang downfall lang ng ganitong klaseng additional income is pag may nawala o nasira dun sa loob ng property, medyo mamumblema ka dyan. Number 3, sari-sari store. May mga landlord na nagbibili ng isang property tapos sa pinakababa siya yung tumitira, nilalagay niya ng sari-sari store. May mga watcher kasi tayong gumagawa niyan before at mga nakilala ko along the way, no, sa real estate investing na ganyan talaga yung ginagawa. Or kung hindi man sari-sari store, no, isang general merchandise na tindahan. At yung iba naman, hindi sila nagpo-provide ng sari-sari store. Ginagawa nila, nagpo-provide sila ng isang unit sa baba na pwedeng gawing sari-sari store at papaupahan nila to sa ibang sari-sari store owner na gusto magtayo doon. Pero syempre, mas mahal ng kaunti. Marami kasing tenant na gusto nila paglabas sila ng property, may tindahan na agad. Ang downside lang nito, guys, is paminsan yung tahimik na community, no, medyo nagiging maingay kung saan located yung yung apartment na may tindahan na yan. Nagiging tambahin kasi paminsan yan at nagiging lugar, no, na sindihan ng mga sigarilyo or kaya minsan buwabaho. Number 4, repair services. May mga apartment po, even sa amin, may mga kakilala ko na nag-request sa akin na magbigay daw ng calling card tapos bibigay sa mga tenant. No, baka pwedeng sa kanila na daw magpa-repair. So ibig sabihin, pwede ka pala mag-provide ng mga services din, no, sa mga tenant kung may alam ka sa mga ganyang klaseng negosyo. Dahil sa dami ng tenant, guys, marami ring times, no, na nasisira din yung gamit nila. At by experience, no, siguro every 3 months, 6 months, may mga time na si tenant nasisira ng aircon, electric fan, at iba't ibang mga appliances. So magandang opportunity yan kung may alam ka sa pag-repair. Additional income na naman yan sa iyong rental property. Number 5, vending machine. Actually guys, dinagdag ko lang to kasi hindi naman sobrang popular ng vending machine. So, may mga nakita kasi ako na apartment and condominium na gumawa nito. Effective naman, especially sa mga yung mga basic snack, nag-provide sila or drinks, minsan naglalagay sila doon. So nakita ko effective naman, may gumagawa. Kahit sa ibang mga condominium unit, makikita mo may mga ganyang klaseng services. So, okay din yung ganyan kung may alam ka naman sa mga provider ng ganyang vending services at kung talaga mabenta. Number 6, water services. May mga landlord na nagpo-provide ng mga water products or nakikikonsign sila sa mga tindahan ng tubig para magbenta sa kanila at may patong siyang kaunti. Or kaya naman, kumikita siya for every benta na meron dun sa tubig na yun. May mga landlord ako nakilala na nagtayo sila ng sarili nilang water services or water products para sa mga tenant nila na nangangailangan ng mga malinis sa tubig.
tubig. Or kaya naman nakikikonsign sila sa ibang mga tindahan ng tubig para makapagbenta, no? At kumita pa dun sa tubig na meron dun. Pero guys, di talaga ako fan ng water services. I don't know, pero di ko talaga gusto, no, yung mga produkto na may related sa mga tubig-tubig na yan. Number 7, moving services. Alam mo ba na maaari may connect yung mga rental property sa mga moving services, no? Katulad ng paglilipat, pag-alis, pagpunta, or pag-move ng mga appliances, no? Isa sa mga problema kasi ng mga tenant bago dumating sa apartment mo at pag-alis sa apartment mo is yung paglipat nila. So ngayon nauuso na rin yan guys sa mga moving services, no? Another opportunity to kung sakasakaling gusto mong pasukin yung mga ganyang klaseng services, no? Mapag-aralan mo dapat bago mo pasukin din kasi syempre may mga risk yan, no? Na kung masira mo yung gamit, di ba? Mabagsak mo yung mga mahalagang appliances nila, hindi ma-charge ka doon. Pero actually guys, itong mga binanggit ko na services, ilan lang to, marami pa yan. Kagandahan lang sa mga ganitong services na binanggit ko is madali mo siyang ma-promote since may control ka sa loob ng property mo. Tapos kung mabait ka pa na landlord, no? Syempre katulad ko, pogi na, mabait pa. Yung mga tenant na yan, no, hindi nalalayo pa kasi syempre, sa'yo nakukuha yan, malaking tsansa. Especially, no, pag sobrang dami ng property na meron ka, siguro umabot na ng 100 na, tapos imposibleng sa mga services na binanggit ko, wala silang kailanganin dyan. So, napakagandang opportunity na mapag-usapan to at maganda siguro mapag-aralan nyo to para magkaroon ka ng additional income na tinutukoy ko kanina. I hope you learned something today and see you again next week.